Sa mundo ng mga ibon, hindi madaling bumuo ng pamilya. At mas pinahirap pa dahil kakaunti na lang ang mga puno na kanilang natural na tahanan. Kailangan nilang maghanap ng masisilungan para mabuhay para sa kanilang pamilya. Sa gubat na ito sa Negros Oriental, ang isang babaeng Tarik-tik hornbill handa na maghanap ng kanyang pagkain. Pa-relax muna sa puno. Palipat-lipat ng sanga hanggang sa matunton ang perfect spot. Ini-enjoy niya ang sikat ng araw. Nang biglang may dumating na almusal. Instant food delivery para sa mga ibon. Mahiniwang saging ang inihanda at iniwan sa puno ng caretaker na si Roland. Libre itong ibinibigay sa mga ibon sa Bayawan Nature Reserve. Kasabay niya mag-almusal ang iba pang tarik-tik sa pasilidad. Ang lamang niya, malayas ang nakakaikot dito. Ang babaeng hornbill, posibleng makahanap ng kapareha at mangitlog. Pero sa Negros Oriental, nasa 34% na lang ang natitirang kagubatan ayon sa Global Forest Watch. May natitira pa bang pugad para sa kanila? Ang matataas na dipterocarp na puno inaabot ng 50 hanggang 80 taon bago maging matayog. Ito ang mga punong kadalasang pinipili ng mga tarik-tik na ginagawang nesting site. Pero dahil iilan na lang ito, ang mga researcher mula sa Talarak Foundation gaya ni Justin, tinutulungan ang mga tarik-tik sa pamamagitan ng paggawa ng artificial na pugad. Ito yung mga artificial nest box na kinabit nila for the Visayan Tarik-tik hornbills. Dahil wala na masyadong malalaking puno dito, which is the normal natural nesting sites ng mga Tarik-tik hornbills. Yung mga wild ones, they won't use this one, yung mga artificial ones. Pero yung mga rinilis dito, sanay sila dito dahil dito sila pinanganak. Ginagamit na nila yung mga nest boxes nito. Successful itong paggamit nila ng mga nest boxes na ito. Made of natural materials. Si Penelope ay isang babaeng Visayan Tarik-tik hornbill. Dati siyang inaalagaan ng Talarak Foundation Incorporated, captive born o sa pasilidad pinanganak si Penelope. Handang-handa na siyang bumalik sa kagubatan. Kaya pinakawalan siya noong June 2021 sa Danapa Nature Reserve. Sa kuha ng Talarak, makikitang bahagyang nakalabas ang tuka ni Penelope. Mukhang may inaantay siya. Hanggang sa hinatiran ng pagkain ng isang lalaking tarik-tik. Inaabot niya ito sa pamamagitan ng kanyang tuka sa maliit na butas ng puno. Sa loob ng 2 buwan, ito ang magiging routine o paulit-ulit na gagawin ng mag-asawang tarik-tik. Hanggang sa mapisa ang itlog ni Penelope. Gawa sa plastic ang artificial na pugad. Parang diamond. Tapos pag pumapasok yung mga nagbe-breed na Tarik-tik hornbills dyan, sinisil nila yan ng putik.
Parang nguso na lang ang lalabas dyan. At yung male, tiran siya ng pagkain until mag-hatch yung mga sisiw. So, imagine kung mabaril yung male, you're not just killing one bird, you're killing the mother and the chicks kung meron ng sisiw. So, napaka-importante na maprotektahan talaga itong mga ibon na ito. Pero ang pugad, hindi basta-basta ginagamit ng mga wild tarik tick hornbill. Sa obserbasyon at pag-aaral ni na Justin, tanging ang mga nirelease o pinakawalan nilang ibon ang pamilyar at nakakilala sa pugad, kaya sila rin ang gumagamit nito. Yun si Penelope. Yun yung kwento sa akin na sila yung first pair ng mga Visayan Tarik Tick Hornbills na rinilis dito sa Bayawan Nature Reserve. Kasamang pinakawalan noon si Rudy, ang dating partner ni Penelope. Pero isang araw, inatake si Rudy ng isang predator at naiwan si Penelope mag-isa. Nakakalungkot man, ganito talaga minsan ang buhay sa wild. Pero hindi nagtagal, nakahanap muli ng bagong partner si Penelope. Hindi lang tarik-tik ang naghahanap ng matitirahan, pati ang mga blue-nape parrots o pikoy. Sa itaas ng puno, nagkakagulo ang mga pikoy. May dalawang nagkakaalitan, nag-aagawan sa pwesto ng sanga. Hanggang sa nagpaubaya ang isa. This is one of my favorite places in the reserve because meron din mga pamilya ng mga blue-nape parrots dito na hindi ka bibigoin dahil parati silang nandyan. Ang mga ibong ito, kadalasang biktima ng poaching dahil sa nakakatuwa nilang gawi. The funny gestures, kaya gustong-gusto na gawing pet sila dahil one is they can mimic, ibig sabihin kaya nilang gayahin yung salita ng tao, at saka yung kanilang mga antics, funny antics, kaya nilang magsirko-sirko na nagugustuhan ng mga tao. Ang 13 artificial nest ng Talarak nakapagtala ng 6 na pamilya ng ibon na dito pansamantalang tumira. Ito ba'y ginagawa na sa ibang bansa na naglalagay sila ng mga artificial nest boxes for some species of birds? Yes po, Doc. Yung nest boxes are not a new thing in the conservation scene. So, usually nest boxes are used kapag walang sufficient na nesting sites in an area or to boost the number of nesting sites for a certain species. So, we use nest boxes in this case kasi yung gubat sa Bayawan Nature Reserve is very young. Ang bawat artificial nest na masinsing binuo at inilagay ng Talarak, malaking tulong para mailigtas ang mga ibong nanganganib ng maubos sa wild. Justin, congratulations sa effort nyo. Ang artipisyal na pugad ay hindi kapalit ng kanilang totoong tirahan. Matinding sakripisyo ito para sa mga kritikal na ibon na bumubuo ng kanilang pamilya. Isa itong paalala at panawagan na kailangan ng aksyon para buhayin ang nanganganib ng kagubatan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.